So dito tayo sa itsu na interrogative. Yung kailan. So to us about time, the interrogative using nan such as nanji, nan-yubi, and nan-gatsu, nan-ichi are used. Other than this, the interrogative itsu when is also used to us when something will happen. So itsu does not take the particle ni. So maliban dun sa tanong na nan-ichi, so anong araw? Nan-gatsu, so anong buwan? Yung nanji, anong oras? So maliban sa tanong na yan, so diretso na lang. Itsu, kailan? Pag magtatanong ka, walang ni. Pero pag sasagot ka, may ni. No? So ito yung tanong, itsu. No? Then yung isasagot mo yung kahapon na diniscuss natin. Yung time na to. So yung noun, time ni, verb. So yung tinutukoy dito na time, no? Yung diniscuss natin kahapon is yung o'clock, yung date, so yung month, so days of the week, yung occasion, yung expressions of time. So may isa pa doon. May year pa. So ito lang yung time na bawal mong lagyan na ni. So ni is not necessary. So for example, no? Yung kanina, nakagilang. So hasta Manila ikimasu. Bukas po ay pupunta ako sa Manila. So ngayon, dinagdagan lang siya ng oras, no? So bukas po by 1 PM, no? Ay pupunta ako sa Manila. So dito mo siya lagay, no? So hasta ichiji ni Manila ikimasu. Yung sa date naman. Pupunta ako sa Manila ngayong pizza 20. So hats ka ni, yung gamit na no? Yung gamit na ni kahapon. So hats ka ni, so Manila ikimasu na. Or pupunta po ako sa Manila ngayong March. Sangatsu ni, so Manila so ikimasu na. Or pupunta po ako sa Manila so by 2025 ni then Manila ikimasu no. Pero yung ganito, pupunta po ako sa Manila so ngayong Sabado. So kusyo no doyobi ni so Manila so ikimasu no. Pwede rin ganyan. Pupunta po ako sa Manila sa birthday ng kaibigan ko. Tomodachi no tanjoubi ni so Manila ikimasu no.
So ito lang yung walang ni, no? Pupunta po ako sa Manila sa susunod na araw. So asatte, so Manila so ikimasu. So isa lang yung tanong dyan. So kailan ka pupunta sa Manila? So it's Manila ikimasu ka? Yung tanong na to, pwede mo siyang sagutan ng ganyan, no? Kahit anong klaseng time. Bukas po 1 PM ay pupunta ko sa Manila. So yung example lang. It's Hiroshima ikimasu ka? Kailan ka pupunta sa Hiroshima? So raishu ikimasu. So next week po ako pupunta. No? So wala namang tanong dito na sa yung sani na ito. Ay, ano yung tanong? Ang dito po na particle sense, paano po ba yung may question na yung answerable by yes or no sense? Ito? Opo, yung kung gamit yung yes or no? yes po, yung noun time ni verb po. So parang pupunta ka ba sa yung ano? Magdagdag ka lang ng ka? Ka po. So wala kang tatanggalin dito, no? Hasta ichiji ni Manila ikimasu ka? Pupunta ka ba bukas by 1 PM sa Manila? So po, pupunta po. Or no, hindi po. So hai, so ikimasu na. So iye, ikimasen. So ganun din sa ibang time. Ayun lang yung tanong, ma'am. Opo, so yun lang po yung parang simple lang yung ikimas tsaka ikimasen lang ho. Ikimasu at saka ikimasen lang. Okay po, thank you. So, meron pang ibang klaseng tanong dito. Nandito mo lang makukuha sa sentence na yan. Titingnan natin yung iba't ibang tanong yun. Yung isang tanong niya. So, kailan ka pupunta sa Manila? Ilagay natin ulit. No? So, it's Manila ikimasu ka? So, bukas po, by 1 PM, ay pupunta po ako sa Manila. So, yun yung isa. Then yung isa naman, yung may yes or no. So, pupunta ka ba bukas by 1 PM sa Manila? So, pupunta po. Hi, ikimasu. Or no, hindi po. Iye, ikimasen. Yung isa, no? Na wala kang tatanggalin dito. Mag-ano lang, mag-add ka lang ng ka. Ito yung isa. Diyan lang dito kunin sa sa sentence niya. Yung tatanggalin mo, no? Yung tatanggalin yung ichi. Palitan mo ng nan. So, hasta nanji. Ano yung tanong? Sorry po, Sensei. Pwede po makihingi ng sentence po. Yung parang sa third person po. Kung baga si Wansan pupunta ba ng Manila ng 1 PM? Parang ganun. Maglagay ka lang ng pangalan sa unahan. Okay po. Super sa ano? So, Tanaka-san wa hasta ichiji ni Manila ikimasu ka? So, pupunta po ba si Mr. Tanaka bukas by 1 PM sa Manila? Opo, pupunta po. Ganon din yung sagot niyo, no? So, maglagay ka lang ng pangalan sa unahan, no? Pag may particle na wa po, no? particle wa, no?
Tanaka sang wa, no? So yung sa third, pag yung tinanong mo yung kausap mo, pupunta ba siya sa Manila? So tatanggal yung pangalan sa unahan. Pag third person, so may pangalan sa unahan. So yun yung isang ito naman isa, natatanggalin mo yung ichi, then papalitan mo siya ng nan. Anong oras? Anong oras ka bukas? So pupunta sa Manila. Ito naman yung tatanggalin dito. Ichiji. So hasta ichiji ni Manila ikimasu. Ano po, by 1 PM po. Bukas, ako pupunta sa Manila. So dito lang kinukuha yun sa sentence yun eh. Meron pa isang tanong, dyan lang ni kukunin. Tanggaling Manila, palitan ng doko. No? So hasta ichiji ni doko ikimasu ka? Saan ka pupunta bukas? So bukas po by 1 PM. So saan ka pupunta? Bukas po by 1 PM, saan ka ba pupunta? No? So hasta ichiji ni doko ikimasu ka? So pupunta po ako sa Manila bukas. No? By 1 PM. So hasta Manila ikimasu na. Pwede yun. Ilagay din yung din. So hasta ichiji ni Manila ikimasu. Pupunta po ako bukas sa Manila. So by 1 PM. So yun yung din sa sa itsu na to. Hindi lang itsu. Meron ding nan. May nan na binanggit. No? Pag yung tanong mo nanji. Yung part na yan. No? Yung anong oras ka pupunta, anong oras ka bukas pupunta sa Manila. No? At saka yung itsu, yung kailan. No? Yung sa taas. Yan. Kailan ka pupunta sa Manila? Itsu Manila ikimasu ka? No? At saka yung doko. So tatlo yun. No? So saan ka pupunta bukas? So wala nang tanong dito sa gubang. So ito yung pinakalas dito sa subject Q. So yo is placed at the end of the sentence. It is used to emphasize information which the listener does not know, or to show that you are giving your judgment or views assertively. So yung subject yo, emphasize information. Kagaya ng example, kaya na kinuha mo ba ang for example, ang wallet ko? Saipo torimashita ka? Yan yung pinagkaiba ng walang iyo at saka merong iyo. No, hindi ko po kinuha. So iye torimasen deshita. Pag nilagyan mo siya ng iyo dyan, sa dulo, so naka-emphasize na. Emphasize information. Pag walang iyo, parang sinasabi mo lang, kinuha mo yung wallet ko? No, hindi ko po kinuha. Parang sinasabi lang. Pag mayo, no, hindi ko po kinuha. Ano siya, no? Talagang in-emphasize niya na hindi niya talaga kinuha yung wallet, no?
Hindi niya talaga kinuha yung ano, yung. Isang example pa na sa yun sa'yo. Muri na dayito wa karada ni yukunay disyo. Ng atabako wa then karada ni yukunay des. Masama po ang paninigarilyo sa katawan mo. Sa tabako wa karada ni yukunay des. Masama po yung paninigarilyo sa katawan mo. So ito, kahit lagyan ng iyo, so magkapareha lang ng meaning sa ano sa English or sa Tagalog. So, Morina day ito wa karada ni yukunay disyo. Ito pagda-diet. Excessive dieting is bad for your health. Yung pinagkaiba sa intonation lang. Ito walang iyo, parang sinasabi lang. Masama po ang paninigarilyo sa katawan mo. Parang sinasabi lang. Pag mayo, so ganito yung intonation niya. Masama po yung paninigarilyo sa katawan mo. Pag walang iyo, masama po ang parang sinasabi lang eh. Masama po ang paninigarilyo sa katawan mo. Isang example mo. So aso ko ni. So i-take ko sa'yo. So punta ka doon. Ganon din yung ano. Ganon din yung walang iyo. Punta ka doon. Pag walang iyo, sinasabi lang, punta ka doon. Pag merong iyo, so punta ka doon. Iba yung intonation. Punta ka doon. Yung pag walang iyo, punta ka doon. Yung pag merong iyo, so punta ka doon. Something talagang inipasaya, talagang punta ka doon. No? So yun yung ibig sabihin ng iyo din, no? Ito, hindi lang to basta binabasa eh. Kasi may iyo siya. Kumbaga kung sasabihin mo sa Tagalog, masama po yung sobrang pagda-diet sa health mo. Hindi lang siya basta binabasa na masama po ang pagda-diet sa health mo. So hindi ganoon kasi may iyo siya, no? So yun yung ibig sabihin ng iyo dito, no? Emphasize information lang. So yun yung pinakalas dito sa lesson 5. Yung nakakansi dito sa 5, itatype ko pa mamaya. Pero ipapasa ko siya within the day. Hindi ko pa na-type yung kanji. Hindi pala mountains, diba? Wala. Yan Saan ba yung GC nila? Ito yata. I-send ko na lang siguro din dito. So yung sa 1, isusulat mo lang siya na nakaganyan. So ito month, ito naman yung sa day, kanang March 24. So isusulat mo siya na nakaganyan.
Yun sa nibang, ito yung past, present, at saka na future. So, ito, yung ngayong araw. So, ano yung kahapon? Then, ano naman yung bukas, no? I-complete mo lang siya. Yung sasangbang, so replyan mo lang siya. Then, tatlong verb lang yung pwede mong gamitin. Ito lang yung pwede mong gamitin na verb, no? Ikimas, akimas, or kairimas ba? I-analyze mo yung sentence kung nakaganito ba yung verb, ikimasen or ikimasta, ikimasen desta or ikimasta. Tatlong verb yung pwede mo gamitin dito. Then, i-analyze mo yung sentence kung ito ba, ganyan o naka-past tense pa o naka-present. No? Yung 7.6. Yung sa yung bang, lagyan mo lang siya ng particle. So, meron pa lang blanco dito na bawal mo siyang lagyan ng particle. Ilagay mo lang yung X. Pag bawal lagyan ng particle. Yan sa gubang. So, interrogative. Basahin niyo muna yung sagot para ma-analyze din yung interrogative. Yung sa rukubang. So, dagdagan mo na lang kung ano yung kulang. Kanang ototoy shinkansen Kyoto ikimasu. Ototoy shinkansen de Kyoto e ikimasta. Yung verb dito sa dulo, pag nakapast na siya, so imasta mo pa siya. Hindi mo lang siya bastang kopyahin. No? Ito, nagkakasunod-sunod na ito. No? Pagkikumpleto na lang kung ano yung kulang. So dito sa 2, so pagkidagdagan kung ano yung kulang, then nagkakarambol to. No? Paki-arrange lang kasi nagkakarambol to. No? May nagkabaliktad dito. Then dagdagan mo siya kung ano yung kulang. Gamit yung pattern kanina na diniscuss natin. Yung sa 1 at saka ng 2, nagkakasunod-sunod na. Then yung sa 2 at saka yung sa 4, may nagkabaliktad. I-arrange mo siya, din dagdagan ko na yung kulang. Yan sana na bang? Replyan mo lang siya. So, Tanjobi wa itsu desu ka? So, kailan po yung birthday mo? So, itsu Nihon e kimasta ka? So, kailan ka nakarating ng Japan? Yung sa sambang. So, kyo wa nangatsu nanichi desu ka? So, anong buwan at saka araw ngayon? Or, tsugi no nichi yobi, doko ikimasu ka? So, saan ka pupunta ngayong linggo? Go bang? Itsu niyo ni kaerimasu ka? Kailan ka uwi sa bansa mo? Roko bang? So, kino yubinkyo ko ikimasta ka? So, pumunta ka ba kahapon sa post office? So, yun yung ibig sabihin ng ano, no? So, dagdagan ko na lang ng example. Yung natirang oras, idagdag ko na lang na example. Example na nasa libro. Yan ang example sa book, no? Try natin, no? Yung birthday niya. So, yung tanong dito. So, kailan po yung birthday ni Mr. Yamada? Kailan po ang birthday ni Mr. Yamada? Yamada sa ano? So, tanjobi wa. So, itsu desu ka? Ito din yung isang punto kung paano mo gamitin yung itsu.
Hindi lang palagi din sa ikimas-kimas at saka yung kairimas, no? So yung birthday niya, so March 27. So March 27 po. Ang birthday ni Mr. Yamada. So Yamada-san no tanjoubi wa so 3月27日です。So Yamada-san no tanjoubi wa 3月27日です。Isang tanong ko na. Yung tanong sa interview. Kailan po yung birthday mo? Kahit yung month at saka yung ano lang, yung day lang. Yung kay Miss Karina. So kailan po ang birthday ni Miss Karina? So April 10. So April 10 po. Ang birthday ni Miss Karina. So Karina-san no tanjoubi wa so 4月 then 10日ですね。So Karina-san no tanjoubi wa 4月10日です。Yung sa 3. Kailan po ang birthday ni Mr. Santos? Okay. Santos-san no tanjoubi wa icho desu ka? So November 9. November 9 po. Pwede mo siya sagutan na diretso. No? So 11月9日です。11月9日です。O kailan po ang birthday ni Miss Maria? So Maria-san no tanjoubi wa itsu desu ka? So September 1. September 1 po. So 9月1日です。So yun yun ano? Pagtatanungin ka ng kung kailan yung birthday mo. Isang example mo. Sengetsu, doko e ikimashita ka? Saan ka pumunta? Last month. So pumunta siya ng Amerika. Pumunta po ako sa Amerika. So Amerika so ikimashita. Or kino no gogo. So doko e ikimashita ka? So kino no gogo. Doko e ikimashita ka? Saan ka pumunta? Kahapon ng hapon. Kahapon ng hapon. Saan ba siya pumunta? Sa library. So pumunta po ako sa library. Toshokan so ikimashita. Yung Raishi no Gitsuyobi. So Raishi no Gitsuyobi
Orai sino Gichiyubi? So, doko ikimasu ka? Saan ka pupunta? Next week. Lunes. Saan ba siya pupunta? So, pupunta siya sa Paulinki. So, Paulinki. So, ikimasu, no? Last example yan. So, saan ka pumunta noong nakaraang linggo? Saan ka pumunta noong nakaraang linggo? Senshu no Nichiyubi. So, senshu no Nichiyubi. So, wala siyang pinuntahan, no? Sa Yongbang. Wala. Wala po akong pinuntahan. So, ito yung kanina. Yung sa nakamo. So, doko mo, ikimasen deshita. So, wala po akong pinuntahan noong nakaraang linggo. So, ano na itong dagdag example lang to? So, wala nang tanong dito, no? So, time na din is mag-retest lang din tayo. Ayan. So, do mo rin ito sa imasta. Utsukare sama deshita. Mataas na ni. Maraming salamat po. So, ingat po. Hai. Arisaimasu.